Amen! Amen. Palakpakan po natin. Glory to God. Wala namang English sa ano ito, no? Wala tayong bisita, no? Amen. Kasi ito'y Taglish. So, kuhain po natin. Ayun, patik-patikin lang. Parang ayaw. Paalog mo muna, brad. Hindi ako tinatapik yung mga Panginoon. Minsan yan ang problema sa high-tech eh. Nagahang. Ayaw pa naman ni Chidoy nang nagahang ng internet. Kakalat. Mabata pa ay mabilis na mag-init ang mundo. Sorry po yan. Kasana? Ihanap mo nga yung Tagalog dyan. Pindot-pindotin. Ayan. Amen? So tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at sabay-sabay po natin basahin hanggang verse 21 po yan. 3, 2, 1, go! Sulat sa anghel ng iglesia ng Laodicea. Itong sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang tapat na tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ko malamig o mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit ikaw ay maligamgam. Hindi mainit ni malamig. Isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga, pinapayo kong bumili sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang isukong suot at matakpan ang kaiyang kawalan. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makita. Sinasaway kong pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ng iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo. Ang magtatagumpay ay Bibigyan ko ng karapatang umupo sa katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ay may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng mga iglesia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay makaupo na. Amen. Ito po ay sulat mismo ng Panginoong Kristo. Ano? Sa 7 iglesia. And this is prophetic na ipinakita ng Panginoong Kristo kay John the Beloved kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Sulat ng Panginoon na hindi niya binigyan ng commendation yung simbahan ng Laodicea. Naalala ko po nung araw, nag-uso pa yung pen pal. Inabot niyo po ba yun? Matagal. Ako, parang hindi ko na itutuloy. Parang ako lang yata. Bro, pwede Ako lang yata. Inabot ko na. Inabot pa ni Bro Wapit. Yung sa dyaryo ng balita, at taliba ng araw, meron yun sa likod. No? Sinubukan kong magkaroon ng kapenpal. At ako naman po ay may photographic memory. Hanggang ngayon, kilala ko pa yung pangalan niya. Si Stephanie Reyes. Ng Grace Park, Caloocan. So yung kapenpal ko na ito, siyempre, sulatan. Mga pangalawang sulat, ay humingi siya ng picture ko. Siyempre, sa pag-aakalan, pag nagbigay ako, magbibigay din siya. So, nung nagbigay ako ng sulat, sa pangatlong send ko ng sulat, wala nang pumalik. Sinong araw, siyempre tayo
malikot at malaging naglalaro ng basketball ng araw, kakain tanghalian, basketball agad, kaya nasunog yung aking kulay. Kaya siguro, nung nag-send ako ng picture, hindi na nag-reply. No? So, itong sinulat ng Panginoon sa iglesia, sa Laodicea, ay wala man lang siyang binigay na magandang salita. No? Sa iglesia nito. Pero yung ibang iglesia, sa Pergamum, sinabi niya doon ay, you are faithful, did not abandon their faith. No? Yung sulat niya naman sa Thyatira, ang mga iglesia doon ay puno-puno ng pag-ibig at tapat din sila maging sa gawain at sila ay mapasensyosong iglesia. Sa Sardis, trying hard not to be contaminated by the lure of this world. So yung mga tao doon sa Sardis, yung iglesia sa Sardis ay hindi sila naapektuhan sa kung ano yung trend sa time nila. Sa Smyrna naman, persecuted and troubled na iglesia. Sa Philadelphia, weak but faithful in God's teaching. Sa Ephesus, never tolerate evil people. So ang Panginoong Kristo, sa 7 iglesia, sa amin, marami siyang naibigay na magandang ginawa. Pero sa Laodicea, silent ang Panginoon. Wala siyang binigkas na anuman lang magandang sinabi, kundi sinabi pa nga niya, alam ko yung ginagawa mo, hindi ka malamig ni mainit. Sabi doon sa bandang huli, isusuka kita. Ano ba yung katatayuan ng iglesia sa Laodicea kung bakit wala man lang naibigay na commendation ng Panginoon? Ano yung kanilang estado? At ito, yung ating pag-aaralan, dahil baka ito, yung iglesia na ating kinabibilang. Baka ito, ang tinutukoy na iglesia rito ay mismo yung tao. Hindi ito yung simbahan mismo na bahay, no? Kundi yung tinutukoy dito ay yung tao mismo. Tingnan natin kung ano yung kinaharap o ano yung estado ng Laodicea kung bakit hindi man lang nagbigay ng magandang commendation ng Panginoong Kristo. Ang simbahan po ng Laodicea, sila po ay established noong 260 BC, before Christ, no? At sila po ay napakayaman. Ang kanila pong resources o ang kanilang business ay ginto. So somehow dito, meron na tayong idea kung ano yung estado ng simbahan ng iglesia ng Laodicea. Bakit siya ay wala man lang naibigay na maganda commendation ng Panginoon, kundi sinabi pa niya na alam kong ginagawa mo, hindi ka malamig ni mainit, isusuka kita. Sila ay mayaman, meron silang wool o yung tela. Yung tela po nung araw, kapag meron ka kahit isang tela na kulay puti, based po ito sa research, mayaman ka na. Ang Laodicea, hindi lang puti, meron silang itim. Kaya nagmi-mixture sila ng iba't ibang kulay. Ganun sila kayaman. Ganun sila kinainggitan ng ibang simbahan. Ano pang meron sila? Meron na silang bangko nung araw. May telemani na. Bago pa maubos yung STC Pay, meron na silang telemani. At isa pa sa napakaganda sa Laodicea, na-establish yung unang university na kung saan yung university na ito ay they are expert in school of ophthalmology. Bihasa sila sa pag-develop ng gamot sa mata. Ang problema sa Laodicea, in spite na sila mayaman, may ginto, tela, may bangko, at may eskwelahan, wala silang, katulad minsan ng sector C at sector B. Ano minsan yung wala sa atin? Tubig. Last week lang, wala tayong tubig. So ito yung problema ng Laodicea. Napakayaman nila, ito yung estado ng kanilang buhay, no? Mayaman, nasa kanila lang lahat, pero kulang sila ng tubig.
So, hindi lahat ay pwedeng mapasa iyo. Amen? Kung pwede kang wapo o maganda, pero kulang ka na sa buhay. Yan yung labas nila. Nasa kanila lang lahat ng resources, pero kulang sila sa tubig. Ang tubig nila ay meron silang kapitbahay sa Hierapolis, no? At sa Colossae. Padalas natin mapakinggan yung church ng Colossian, yan yung Colossae. So itong Laodicea, dahil wala silang tubig, at yung Hierapolis, yung business naman nila, wala silang ginto, pero meron silang business na hot spring. No? Ang Colossae naman, wala rin silang ginto, wala silang university, pero meron silang business na malamig na tubig. Refreshing. Kaya itong Laodicea, dahil sa sila ang mayaman, ang ginawa nila para sila ay magkaroon ng tubig, no? Kumuha sila ng kontraktor. Ang kinuha nilang kontraktor para gumawa sa kanila ng tubig ng aqueduct, kasi wala pa naman nung araw katulad ng mga tubo ngayon, kundi ang ginagawa pa lang nila yung aqueduct, no? Kumuha sila ng kontraktor na Wawaw Builders o St. Gerard kontraktor para gumawa ng aqueduct. So itong mainit na tubig na nagmula doon sa Hierapolis, it will took 15 kilometers mula rito hanggang Hira. Yung mainit na tubig. At yun naman malamig na tubig, magmula doon sa Hindawiya, lampas ng Balad, it will took 8 kilometers papunta sa Laodicea. So kaya naman pag dumaan na yung tubig, mula sa Hierapolis, mula sa Hira, hanggang sa location natin, yung hot spring ay nagiging anong sabi ng Panginoon? Maligaya. So magiging malamig na tubig. Pag pumunta na sa Laodicea, yung napakalamig na tubig, nagiging, maliganggang. Kaya ang sabi ng Panginoon, I know your deeds. Mayaman sila, nasa kanila na lahat. Ang sabi pa dyan, I am about to vomit you. So pinag-iisipan ng Panginoon, yung simbahan ng Laodicea, na alam niya yung kanilang buhay, alam ng Panginoon yung kanilang ginagawa, pero nandun pa rin na sabi ng Panginoon, kung hindi ka malamig, hindi ka mainit, isusupa kita. Pinag-iisipan ng Panginoon. Itong iglesia, itong lukewarm Christian na ito, ay isusupa ng Panginoon. Kaya naman ang sabi ng Lord, I know your deeds. Kaya ang mensahe ng Lord ay binigyan ko po ito ng title na Last Chance. Your deed or you'll be dead. At ang sabi ng Lord, I am about to vomit you. Kaya yung tema ng mensahe ng Lord sa araw na ito ay, sabi po riyan, grab the last chance while it lasts. Samantalahin mo yung muling pagkakataon na ibinibigay sa iyo ngayon ng Panginoon at huwag mo itong palampasin. Palampakan po natin. Ang lukewarm Christian, sa panahon natin ngayon, ano yung estado na meron sila na may apply natin sa ating panahon sa ngayon? Ang lukewarm Christian, sabi po dyan, kung ang ginagawa mo, ang lukewarm Christian is in a state of complacency. Kampante. Siyempre, napakayaman na nila. Yung kapitbahay nila, tubig lang na mainit yung business. Yung isa lang kapitbahay, malamig lang na tubig yung business, sa malamig lang. Pero sa kanila, nandun na sa kanila lahat. Kaya naman, hayahay yung buhay nila. Kaya naman, sa dami ng kanilang pera, pwede na siguro sila, kung may panahon, kung nung araw meron ng kasino, baka mag-kasino rin sila lahat. Dahil yung pera, continues to flow. Ginto yung kanilang business. Amen. Ang lukewarm Christian, umaliganggang na Kristiyano, sabi po dyan, they choose to remain
comfortable. Following Jesus is hard. Kasi kung ikaw ay mayaman na, nasa iyo na ang lahat, may sarili ka pang jet plane para mag-travel kung saan-saan, and just imagine, kaya mong kumain, in one group kayo, kaya nyo kumain. Sabi niya, hulaan mo kung magkano yung ating kinain. 300,000. Nung binigay yung cheap sa kanila, nung expensive na restaurant, it cost them 750,000 pesos. Pera natin yun. Ang sabi rito, following Jesus, ako ba't tayo napunta sa following Jesus is hard. It takes up enough time and energy that after a while, choosing to follow Jesus becomes increasingly more difficult. Parang i-realize natin, parang hindi nangyayari sa atin, na habang ikaw ay lumalago sa salita ng Panginoon, no? Sabi riyan, especially compared to the other comforts of life, we can easily choose to hang on and keep on. Bakit ako papapagod? Tuloy-tuloy naman yung pera. Diba? Bakit pa ako sasali sa mga bola ganyan? Diba? Hindi man ako nagkukulang. Sa atin na nandito na, minsan, ganito yung nangyayari sa atin. Habang tayo lumalago sa salita ng Panginoon, mas naiingit pa tayo dun sa iba na hayahan yung kanilang paglago, yung kanilang paglilingkod. Kaya minsan ang ginagawa natin, we tend, no? Aalis na lang, kung mananamlay, pero anong sabi ng Lord? I'm about to vomit. Sabi dyan, lukewarm Christian are those people who sit in churches and believe the message of the gospel, but are not really serious in their faith. This is, again, I will say, no? Prophetic, sinabi ng Lord. Kasi ipinakita na ito kay Juan na sa huling araw, itong simbahan na ito, itong 7 simbahan na ito yung makikita mo, kaya pinapakita mo siya. Kaya isulat mo ito. And this is happening right now. Since 1800s. Amen. Laodicean Church already come out. Yung 6 na iglesia na ating napakinggan kanina, lahat yun ay nangyari na. But this time, ito yung lukewarm Christian. Kung sabi dyan, they are not really serious on their faith. Hindi sila seryoso. Since 1800s, up to our year right now na 2025, ang sabi ng Panginoon, ito yung simbahan, ito yung estado ng Kristiyano na makikita mo, sila ay maliganggang. Isusuka ko sila dahil hindi sila seryoso. Lukewarm Christian are moved by stories about people who are radical, who do radical things for Christ, yet they do not do radical things to themselves. Meron tayong napapakinggan ng mga kapatid na binago ng Panginoon. Grabe yung kanilang buhay nung araw, lahat ng bisyo na sa kanila. Pero namamangha tayo na kung paano sila binago ng Diyos. Pero ikaw, dahil ikaw ay lukewarm, na ikaw mismo hindi ka makapagbigay ng testimony kung paano ka binago ng Panginoon. Bakit? Kasi unang-una, hindi ka seryoso. Amen? Amen. Palakpakan po natin. Lukewarm Christians rarely share their faith with their neighbors, co-workers, or friends. Prophetic word ng Panginoon sa huling araw, ito ipinapakita ko sa iyo na karamihan na ng mga Kristiyano, hindi sila mag-share sa kanilang mga kapitbahay. Much more sa kanilang pamilya. Much more sa kanilang mga kaibigan. Sabi pa dyan, doing ministry is no longer a love expression towards God, but more about just doing it. Basta matapos lang. Sige na, okay na yan. Ito yung sinabi ng Panginoon at ito yung nangyayari sa bawat simbahan. Simula noong 1800s hanggang sa kasalukuyan 2025. Probably, first and foremost obvious warning sign of a dying place is when we see ourselves
losing the motivation and joy. Ito yung nawawala. Hindi ka na namomotivate. Minsan, tumitingin ka na lang sa dami ng mga kapatiran. Kapag alam mo konti, parang wala ng motivation, wala ng joy sa'yo. Losing the motivation and joy and wanting more of Jesus. Mas seryoso ka pang tapusin ang napakahabang series sa Netflix. Kasi mag-involve ka sa dumami ng mga kaluluwa. Mas fan ka pa ngayon ng isang sikat na vlogger, mas kilala mo pa siya kaysa kay Lord Jesus. Mas maraming pang alam sa buhay ng vlogger na yon. Pero sa Panginoon sa Kristo, wala. Kaya pala walang maibigay na commendation ng Panginoon sa iglesia sa panahon natin ngayon dahil ito yung nangyayari mismo. Mas seryoso pa tayo sa Netflix. Mas seryoso pa tayo sa TikTok. Mas seryoso pa tayo sa mga kalokohang ating nakikita sa Facebook. Nakakatawa na enjoy tayo. Ang sabi nga ng isang pastor, okay naman yan, but it is just a hollow form of entertainment. Napakababaw na form ng entertainment. Just to see, merong mga nagpa-vlog, sumasayaw sa ibabaw ng tricycle na nakahubad. They call it entertainment. Ito yung panahon natin ngayon. Nadadivert tayo sa mga bagay na para sa Diyos at masyado tayo nakafocus na ngayon sa ating mga gadget and the wars. Lukewarm Christians give God their leftovers, not their pearls and best. Tira-tira na lang sa Panginoon. Sad, but true. Saka na ako magkukumit kapag napatapos ko na yung mga anak. Saka na ako magsiseryoso kapag napulpil ko na yung plano ko sa aking pamilya. Pag may bahay at lupa na kami, saka na ako magkukumit dyan, sa born again na yan. Sad, but true. Totoo. Tira-tira na lang yung Panginoon. Minsan, Biyernes na nga, hindi mo pa maibigay yung buong 5 oras. Ay, 5 oras lang sana. Kasi pag dumating naman yung alas 5, alas 6, no, uwian na. Kahit yung gandun na lang sana, hindi mo pa maibigay sa Panginoon. Kaya pinag-iisipan ng Lord, isupa. Lukewarm Christian, think about life on earth much more often than eternity in heaven. Itong lukewarm Christian, mas concern nila yung mga event. Kesa sa pag-disciple, kesa sa pag-evangelize, kesa sa pagdami ng mga kaluluwa sa iglesia at punuin yung kaluluwa sa langit. Mas gusto pa natin palaging maggala. Mas na-involve pa tayo. Mas ibibigay pa natin yung ating pinansyal kapag ang pag-uusapan ay punta rito o punta doon. But yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, wala na ito sa atin. Sa dami na mga bagay na ginagawa mo ngayon, may panahon ka pa bang mag-isip tungkol sa buhay na walang hanggan? Sa dami na nangyayari sa ating paligid, may panahon pa ba tayo na mag-isip about eternity? I would say, around siguro mga 10% presently, ng mga born-again Christian, they are up to date about what's coming in September 23. Saudi National Day. 10% of born-again Christians believe that September 23 is the rapture date. Ang maganda sa mga born-again Christian na yon na nag-set sila ng date, lahat ay kino-relate nila. Yung events, kung paano, kung kailan, at kung ano. Do we know about 3i Atlas?
The comet that as huge as the city of Manhattan in the United States, it will crash to Earth this coming December. About Sri Lanka, Indonesia, Nepal, and Philippines, chaos in the government. Alam ba natin yung mga bagay na ito? Yung mga nag-aaral about prophecy, about eschatology, kinunarig nilang lahat equally. At doon mo makikita, talagang napaka-precise. And I myself believe, but I don't believe with the date. I believe that all of the events sa pagdating ng Panginoong Kristo, from the red heifer to the Jewish prophet, to the 10, yung sinasabi sa Revelation, 10 crowns, 10 governments. Kaya nagkakagulo sa Asia. Time will come, it will be held only by one leader in the Project Blue Beam. Lahat ng ito, mga kapatid, kaya kong isama rito, pero it will take siguro hanggang bukas. And I myself, I encourage you to see, to read by yourself kung ano ba yung nangyayari sa ating paligid at malaman ninyo, no, regard the day. We don't believe with the day. We believe that everything is already unfolding in our sight. Lahat ng yan, yung nangyayaring kaguluhan sa Asia, lahat ng yan, kapatid, merong relevance doon sa sinasabi ng pagdating ng Panginoong Kristo. Wala tayong alam, kasi mas marami pa tayong alam sa mga shallow entertainment. And I suggest trying to spare your time to check for yourself. At doon yung makikita na lahat pa lang na yan ay naka-establish na. So kaya yung September 23, I discount that date. I believe it will happen within our generation. And it will not last. Try to check kahit yun na lang 3-eye atlas kung bakit sa Amerika, sa ating bansang Pilipinas, merong mga TRICOM, ano? May mga ginagawang investigation. Sa Amerika, ginagawa nila ng investigation, bakit ngayon yun lang sinabi sa amin na merong comet na tatama sa mundo sa darating na December. Hindi imbestigahan. Last month pa, mga kapatid. You're not aware. And I do believe ito yung mensahe ng Lord. To be serious. Magpakaseryoso na tayo. Sabi ng Panginoon, grab the last one. Sabi ng tayo ng Panginoon, while it lasts, otherwise I will vomit you. Lukewarm Christians don't really want to be saved from their sin. Ito talaga yung lukewarm na Kristiyano. They want only to be saved from the penalty of their sin. Ang gusto lang ng maligamgam na Kristiyano ay masalba sila sa kaparusahan ng kasalanan, pero yung kasalanan, akap-akap nila. Ano po ang Kristiyano? Hindi sa patagalan. Kaya nang sabi ng Lord, I will about to vomit. God is a useful fire escape. They employ not a God they worship. Gusto lang nila maligtas, pero yung kasalanan, kampante pa rin sa kanilang sandigan. Lukewarm Christian. At the inescapable end of our lives, tayo, sarilingin natin ito. At the inescapable of my life, what account will I present before God? Tayong kinakausap. Sa huli ng aking buhay, ano yung may present ko sa Diyos? Think of this question and wonder whether we've been living our life to the fullest. Yung bang buhay natin ay na
pinapamuhay natin ng ganap. Not in terms of traveling, chasing riches and honors, but a life lived fully as a good and faithful son. Si Bong Saking nag-ignite sa kanyang pananampalataya. Yung awitin ni Eddie Pellegrina na kanyang napakinggan. Sabi nun sa awitin, what am I living for? If not for you. What am I living for? If not for you. What am I living for? Yun na kasi alam ko, hindi ko panahon kasi yun. Pero yun yung nag-ignite kay Bong Saking. Nung marinig niya yun, sabi niya, ano, para saan ba ako nabubuhay? At the end of the day, we can't rely on conference, a sermon, or even inspirational quote from the Bible to keep our fires burning. Hindi yan sa paramihan ng may post mo sa Facebook para makonsider na ikaw ay isang Kristiyano. It truly lies in an excavation of our hearts. Yun yung pinapala mo, yung kailaliman ng puso mo, to see whether we're choosing to enthrone Jesus today. Talaga bang sa ating buhay ay makikita ang Panginoong Kristo? Am I able to recognize that putting God first reaps a far greater rest and reward than finishing any Netflix series 1 million views in YouTube? Ang ganda na lang ba yung buhay natin? Pa-Netflix. I'm not against Netflix, mga kapatid. I even myself, na meron din akong pinanood na series sa Netflix at natapos ko rin siya. Yung Designated Survivor at saka yung Squid Game. Then I realized na talagang kapag ikaw ay naumpisahan mo, it will hook you up. Nakakalungkot. Ano ba ang estado ng isang maligamgam na Kristiyano? Ang sinasabi po dyan, siya ay nagko-compromise o kompromiso sa Tagalog. Pahayag 3:17, sinasabi ninyo, kayo'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang pangangailangan. Oo, talaga mayaman sila. Ang business nila ay ginto, tela, bangko, at university. I believe in my own opinion and perception that most, not all rich people, have in a certain degree of compromise. Totoo. I believe na meron o ilan sa mga mayayaman nagkompromiso sila kung bakit sila yumaman. Katulad na lang ng mga, ba't I have to tell? Katulad na lang ng mga Biskaya. Nagsimula yung kanilang kayamanan nung sila ay simulang DPWH. Diba? Yeah. So I believe na naiilan, hindi lahat ng mga mayayaman na biglang yumaman ay nagkompromiso sila. Hindi sila katulad ni Enrique Razon, yung magnate ng containers terminal sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa ating bansang Pilipinas, silang may cover ng mga terminals, container terminals sa bansang Pilipinas. At kahit dito, meron sila. Meron ding mayayaman, si Ramon Ang, I believe, no? Na they started in a humble beginning. Sila'y napakayaman, pero hindi mo sila makikitaan ng napakaraming mga sasakyan. Maging si Henry C. siya ay yumaman, kung iyong babasahin yung kanyang life story, napakinggan ko, minsan sa mensahe ni Pastor Ed Lapis, na si Henry C. ay nagsimula lamang siya sa pagkuha ng mga tsinelas, sa gumagawa ng tsinelas. At yung kinukuha niyang tsinelas, 1, 2 hanggang 5, ibinibenta niya. Kapag nakasingil siya, bumabalik siya doon sa pinagkunan niya. Just imagine.
nasaan ang Henry ngayon. Compare sa mga mayayaman na sa ngayon na nakikita natin na kanilang buhay ay nag-compromise. To compromise, sabi po dyan, is to make concession or accommodation for someone who does not agree with a certain set of standard or rules. Ang sabi pa dyan, there are times when compromise is good and right. Compromise is a basic skill needed in marriage. Kasi sabi dyan, no, you accommodate for someone who do not agree with a certain set of values, standard or rules. At isang hinalimbawa rito ay yung pag-aasawa. Bakit kaya yung pag-aasawa ang hinalimbawa rito na good and right compromise? Kasi kung hindi ka makikipagkompromiso, magkaiba kayo ng ugali. Magkaiba kayo ng kinagis ng paniniwala, pananampalataya. But you agree na magsasama kayo. You enter into compromise. Hindi mo alam na later on sa inyong pagsasama, na yung palang pinasukan mong kompromiso, ay mahirap pala. Yung inaakala mong fairy tale na and they live heavily after, bangayan pala yung mangyayari. No? At, sorry po sa mga kababaihan, no? I believe, meron kayong natural gift. It's a gift, speaking in tongues. Diba? Speaking in tongues, talent yung mga kababaihan. Kasi ako, sasabi ko mismo na experience ko yan. No? Kapag si Sisirota nag-speaking in tongues na, salamat sa Panginoon, mayroong simbahan, sinasarado ko yung simbahan, nandun ako mag-isa. At lalabas lamang ako kapag naubos na yung Armalite niya. When the World War III ended, doon na ako lalabas. No? Natural gift. So totoo ito, there is a good and right compromise at basic ito sa pag-aasawa. Yung ugali na napakaganda nung kayo'y nagliligawan pa lang, abay hindi mo alam, halimaw pala. Talo pa niya si King Salman ng Saudi Arabia kapag ka nag-utos. Magluto mo. Laban mo ito, plansyahin mo ito. Naging katulong tuloy. Yung aming buhay ni Pastor Martin. Amen. So itong compromise, mas maganda ito kapag ikaw ay mag-aasawa. Kasi galing kayo sa magkaibang, magkaibang mundo. Amen. Yung asawa mo, akala mo taga-Earth, yung pala, nalaman mo habang kayo nagsasama, taga-Mars pala siya. Ang sabi dyan, in certain other matters, compromise is not good. The Bible makes it clear that God does not forgive compromising His commandments. Be careful to do what the Lord your God has commanded you and do not turn aside to the right or to the left. Ang sabi po doon sa Deuteronomy chapter 5, verse 32. Joyful are those who do not compromise with evil and they walk only in His path. Ang sabi dyan, God is only in His ways aright. Banal ang Diyos at ang lahat ng kanyang panukala ay tama. God is good in His ways or life-giving. Concerning matters that God has clearly addressed, we do not negotiate, bargain, or compromise. Huwag kang magkukompromiso. Kung ano yung sinabi ng Biblia, kung ano yung nabasa mo, huwag kang magkukompromiso. Katulad ng Laodicean Church, hindi sila nagkompromiso sa Roman government. Noong 16 AD, na kung saan ang lugar ng Laodicea ay nasalanta ng napakalakas na lindol. At lahat ng building doon ay nagiba. Kasi siguro, ang kinuha nilang kontraktor ay taga-DPWH. Hindi sila nag-compromise. Nung nag-offer yung Roman Emperor ng Roma na ito ay bibigyan ka namin ng budget para ma-rebuild ulit yung iyong city. Ang sabi nila, hindi namin kailangan yung pera ng Roman government. Kaya namin ipatayo ang lahat ng mga nagiba dahil mayaman kami. Hindi sila nag-compromise.
Concerning matters that God has clearly addressed, we do not negotiate, bargain, or compromise. Ang sabi pa dyan, as we go through this world, we will hear many calls to compromise. The fleeting pleasure of sin. Hebrews 11:25, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, all tempts us to compromise in areas we should not. Sagot ko na yung issue natin. Sagot ko na yung renta. Nagsama lang tayo. Wala ka ng problema. Bibigyan pa kita ng allowance. All tempt us to compromise in areas we should not. Usually, the temptation to compromise is heightened by some type of fear. Kaya ka nagkukompromiso, kahit baka mawala si Habibi. Sayang yung support ba? Ako di siya George, look for isusuka ito ng Panginoon. Hindi sila seryoso. Such as the fear of being rejected or criticized. He chooses to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Ang sabi diyan sa Tagalog, mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Katulad na lang nung Bulacan Group of Contractors, BCG Boys. BGC Boys. Tipid tayo. Itong mga BGC Boys, hindi nila naisip itong verse na. Bakit? Kasi wala silang alam sa salita ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Lord, pinag-iisipan niya na isuka. Bakit? Baka sakali matauhan pa yung mga lukewarm Christian. Baka matauhan pa. Baka magbago pa yung kanilang isip. Baka magbago pa yung kanilang pamumuhay. Pero yung mga taong walang alam sa salita ng Panginoon, tingnan nyo sila ngayon kung ano yung buhay na meron sila. Nagpasasa sila. Akala nila wala nang katapusan yung gripo ng kayamanan na taon-taon nilang nakukuha. This is a systematic syndicate, mga kapatid. Tuloy na lang tayo sa mensahe. What makes compromise so dangerous is the subtle way it approaches us. No, napakamaamo kapag lumapit yung compromise. Kung titingnan mo, parang tama naman eh. Kung titingnan mo, sa salibutan parang okay naman. Biruin mo, yung tuition ng anak mo, napakalaki, hindi ka mahirapan. Samantalang ang liit lang ng sinusweldo. Yung nirerentahan mo, hindi ka na mahirapan. Diba? Ang sagot mo lang daw, pagkain, happy pa kayo. Kung titingnan mo, napakamaaw mo. Magbe-benefits ka. Ito yung compromise, pero ang sabi ng Panginoon, no negotiate, do not compromise with these things. You look one. Christian. Compromise, by definition, doesn't involve a whole surrender to worldly ways or ideas. Rather, it accommodates them. Most of us would start at the top of tossing Jesus aside and embracing an idol. But compromise never asks us to do that. Ano compromise? Says that we can have the idols and keep Jesus too. Sige, magsimba ka, okay lang. Pero, siyempre, pag uwi mo, sunduin kita, dito na ulit tayo. Compromise. Huli ka, 5 oras. Hindi ka naman nahuhuli. Dito pa rin tayo. Compromise. And I do believe, hindi tayo inosente sa sinasabi rito. Because what? Ito mismo yung nangyayari sa simbahan. Nagkukompromiso. Banal pag Biyernes. Sabi nga nung awit, banal, hindi ko na lang itutuloy, hindi maganda yung awit na yun. Hindi naman malalaman ni kumpare.
Hindi malaman ni sister o ni pastor. Okay lang yan, kasi yan naman yung kalakaran dito. Mag-live out ka para mag-live in tayo. Baliktad. Sa Pilipinas, live in, dito, live out. We can laugh at this, but God is serious. It's about time. Amen. What if toong mag-rapture sa September 23? Just to entertain a little thought of that. What if totoo? The words kumayuman ka. Kawawa ka. One time, naibigay ko na yung message dito dati kung paano mong gagawin ng mga ng World War, ng One World Government sa mga Kristiyano na na-left behind. Worst punishment. Amen. Binabalatan ng buhay just to renounce your faith. Yan na ang kabayaran, kapatid, kapag ikaw ay mayroon. It is by works, no more grace. It is by your works now. Kung gusto mong maligtas, i-renounce mo yung pananampalataya. Kung gusto mong makabili pa rin ng paganda ng iyong mukha, pangtina ng iyong buhok. Pag na-left behind ka, i-renounce mo. Pero nakakatakot. It will doom you to hell. Palakpakan po natin ang ating. We must be careful to live out our biblical beliefs. It is pointless to know and speak up for the truth if we do not also act on the truth in the way we live our lives. Mahirap. Hindi ka talaga makapag-share sa pamilya mo. Kahit napakatagal mo nang umaten, 10 taon ka nang umaten, kahit isang verse, wala ka pang share sa pamilya mo. Yan yung sinasabi. It is pointless. Why? Hindi kasi serious. And God is planning to vomit you out. When our intention to actively pursue a deeper relationship with God and obey Him in all things, we're less likely to compromise. Kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Panginoon, eventually, mababawasan yung pagkompromiso mo. Nananampalataya ako na kayang i-sustain ng board yung aking pinansyal sa aking pamilya. Hindi na kita kailangan na bibig, kaliwali. Dapat kaya mo na yan. Kaya na natin. Amen. Last days na kapatid. Yung nangyayari sa mga kapitbahay nating bansa. 10 na lang ang mamamahala sa buong mundo nito. At sa Project Bluebeam number 7 ng Pilipinas, wala ng presidente. Kaya nagkakagulo eh. The world will be asking for one leader. And who is it? It is the Antichrist. And he is already walking on the street. Buhay na siya, hindi natin alam. Kung hindi ka magdidesire na lumago yung pagkakaalam mo, kapatid, talagang malalayo ka. Mas mag-i-enjoy ka. Pero nauntog lang, tawa ka ng tawa. Ha? Napaka-shallow. We will more readily recognize the things that we seek to draw us away from God. Alam mo yung mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa presensya ng Panginoon. Dati napaka-init mo sa Panginoon. Pero ngayon, hindi ka lang malamig, kundi maligamgam. Okay lang kung malamig ka, okay lang kung mainit ka, sabi ng Panginoon. Pero dahil ikaw ay maligamgam, wala kang seryosong pananampalataya. Isusuka kita. We will more readily recognize His voice and trust Him. So sa pagkukompromiso natin, may compassion ang Lord. Sabi niya, don't worry, be happy. Why? Because resisting compromise is not up to our own strength or efforts. Rather, God has equipped us and He is with us. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. May purpose yung Lord. Bakit nang lamig ka na? Ano yung nagdulot
nagdulot sa'yo? Bakit naging ganyan ka? Tayo mga Kristiyano kinakausap dito. Hindi isa, dalawa, o tatlo, kundi tayo buong Kristyanismo yung kinakausap dito ng Panginoon. Nasaan ka na ngayon? Sabi nga ni Gary, Rati. Sinto na ito sa'yo, kaya sinatawahan siguro ng pastorat yun. God's Word in His presence nourishes our soul. Other believers encourage us and walk alongside with us. Yung mga kapwa natin mananampalataya, encourage ka niyan, kapatid. Bakit? Hindi ka lumakad ng tama. Encourage nila tayo. Sila yung magiging way na ipinadala ng Diyos. Do not harden your heart. Bibigyan tayo ng mga kalakasan ng ating mga kapatid na napagtagumpayan nila yung kanilang pagsubok. Resisting compromise is not up to our own strength or efforts, sabi dyan. When we are focused on God and living in active relationship with Him and His people, we come to understand the magnitude of His holiness. Kapag nagsisharing tayo kung paano sila binago ng Panginoon, makikita mo, may ignite ka kung paano siya binago ng Diyos. At yun yung magiging dala ng Panginoon para malaman mo yung matinding dinudulot sa iyo ng kasalanan. At doon natin malalaman na yung grasya ng Diyos, in spite na napakasama ng pinaggagawa mo, nandun pa rin yung grasya ng Panginoon. Palakpakan po natin. We see His goodness and the true life is in Him. We long to follow Him in all our ways and to share the good news of salvation with others. I believe and I pray na nandito na tayo sa aspetong ito, sa estadong ito na kung saan nakapag-share na tayo sa iba. The better we know God, the better we can resist the temptation to compromise what is important. Habang dumadami yung nalalaman mo sa salita ng Panginoon at ipinapamuhay mo siya, nalalaman mo na ito pala yung importante. Amen. Hindi siya o siya. Kung sino man siya, kundi ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin. After we have seen the lukewarm Christian church in a state of complacency instead of compromise, hulaan niyo kung ano yung pangatlo. Values. Kapag ikaw ay kampante na at nasa iyo ng lahat, ayaw mo makijoin, makikipagkompromiso ka na provide na ni Habibi yung pangailangan mo, kakalyuhin ka na talaga. At kapag ikaw ay kinalyo, sabi po riyan, in a religious context, a callous Christian refers to a person who professes Christian faith but is emotionally or spiritually hardened and insensitive to the need of others. Wala ka nang pakialam sa kanila. Bakit? Kasi kinakali mo na eh. Wala nang epekto. Yung mga naririnig mo, natural na lang, ganyan ka. Yan yung kinakalyong Kristiyano. Yan yung lukewarm na Kristiyano. At ang sabi ng Panginoon, I am about the hardening of the heart can manifest in various ways, including a lack of compassion. Wala ka nang habag. Alam mo, yung kasasapitan, yung ka-roommate na ganun yung buhay niya, hindi mo siya mapayuhan, hindi mo siya madala sa gawain. Why? Kasi kinakali mo ka na. Hindi ka kasi seryoso, kaya hindi mo ma-share. A dullness of God's voice and a resistance to spiritual growth. Nahadlangan ka na. Ayaw mo nang umattend sa ganitong kapag-aaral. Ayaw mo pumunta sa ganito dahil alam mo na, ganyan na naman, masayang ang oras mo, mas gusto mo pang magpahinga, mas gusto mo pang manood ng Netflix. You are done to hear God's voice. Last month, although dito ko lang sa iPad na mabuksan yung Facebook, dahil dito sa aking cellphone, wala akong Facebook. Last month, nag-check ako. Doon sa chinik ko, meron pala rito sa mga gadget natin yun, yung stream time. Nagulat ako sa stream time ko in 1 month.
Facebook? Kaya? Sabi, nung ko lang nakita ba, meron ko lang rito. At yung aking street time, 15 minutes lang sa Facebook. Dito. Kaya naman, ginamit ko yung chance na yun, yung aking mga pinsan, maging yung aking mga kaibigan, mga kababata ko nung araw, sineran ko sila. Sineran ko sila. Eh, doon ko rin na-realize na yung iba kong mga pinsan, mga born-again rin pala. Amen. So kung sa pamilya mo, hindi mo may share, how much more doon sa iyong pinsan, malayo mo ng kamag-anak. How much more doon sa mga kababata mo, how much more sa pamilya mo. Hindi mo may share sa mga anak mo. Imbis na may share mo yung salita ng Panginoon. Preaching yung sinishare mo, sermon yung sinishare mo. The Hebrews writer says that sin is the perpetrator that causes spiritual calluses. Hebrew 3 verse 8, iyong puso'y huwag patigasin. Yung puso natin na huwag kalyuhin. Tulad nung maghimagsik ang iyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Just imagine mga kapatid, by research, it will took only 1 week sa mga Israelites to circle the place. Kaya ipinangako sila sa kanila ng Niyawi. Pero dahil sa matigas yung ulo nila, dahil sa kinalyo na sila, yung 1 week naging 40 years. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw. Yung calluses, wala ka ng concern sa kapwa mo, na sabi rito, ini-encourage tayo, para hindi ka mapunta doon sa pagiging lukewarm Christian, nakakalyuhin ka na, magtulungan kayo, magpalakasan kayo. Huwag kayong magmamangkis. Hindi makakalakas yan. Kung ang issue lang ay kulay ng uniforme, huwag nyo nang palakihin. Merong mga ganyan. Isang buwan na, kulay pa rin ng uniforme, yung pinagkakalunan hanggang sa ngayon. Dumarating pa sa pagmimiting. Napakaliit na bagay. Magkwentuhan kayo tungkol sa ginagawa ng Panginoon. Magkwentuhan kayo, ay, alam mo ba, ganito na pala yung nangyayari sa ating paligid. Sa mga bansa, ganito na pala nangyayari. Alam mo ba, si brother, nung nakita ko ng isang araw, ay ganito ka, wala na. Imbis na magtulungan, naghihilahan pababa. Lukewarm Christian. Sabi sa Romans 2, verse 5 hanggang 8, ngunit sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit, matinding galit. At puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Nakita na natin ngayon yung estado ng lukewarm Christian. Sila ay kampante, sila ay nakipagkompromiso, at sila ay kinakalyo na. Ano ngayon yung kailangan natin gawin? What must we do? Sabi dyan sa ating tema, grab the last chance. A lukewarm Christian must do self-examination. O he must contemplate. Sa Tagalog, magnilay-nilay, magmuni-muni. Ang sabi sa Pahayag, chapter 3, verse 18, kaya nga, ipinapayo kung bumili ka sa akin ng purong ginto. Yung Laodicean church, yung negosyo nila, ginto. Ngayon ang sinasabi ng Panginoon, sa akin ka bumili ng purong ginto. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, no? Yun yung kailangan nyo. Yung mga mayayaman na nakikita natin sa ngayon,
ang kailangan nila, no? Sa ngayon, ay ang Panginoon sa Kristo. I believe may ginagawa ang Panginoon kung bakit na-expose ito sa ating bansang Pilipinas. God is giving them a chance. Hindi lamang dahil sa sila ay maging halimbawa na sila ay mabago ng Panginoon. Ang sabi pa dyan, bumili ka sa akin ng puting damit upang iyong suot at matakpan na nakakahiya mong kabuharan. Biruin mo, hindi lang puti yung meron sila, kundi itim. Pero ang sabi ng Panginoon, hubad pa rin kayo sa aking Panginoon. Napakayaman mo nga, kayang takpan ang iyong pagkatao ng kayamanan, karangyaan sa buhay. Pero ang tingin sa ng Diyos, hubad ka pa rin. Bumili ka rin sa akin ng gamot ay pinapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Hindi enough yung meron kang eskwelahan sa ophthalmology. Hindi ka pa rin nakakita. Dahil ikaw ay bulag. Ang sabi ng Panginoon sa Revelations 3:20, at ito yung karaniwang pagkakamali natin mga born-again Christian, na ito yung ginagamit natin sa evangelism. Mostly ng aking napakinggan, sila ay na-encourage ako na sinabi nila na hindi talaga ito dapat ginagamit. Sapagkat ang konteksto nito, ang sabi dyan, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang kahanan at kakain kaming magpasalo. Ang Panginoong Kristo, itsakwera sa simbahan. Yan yung sinasabi. Sinasabi nila na sila ay iglesia ng Diyos, pero yung Diyos mismo wala sa kanila. History ng konti, founded in 260 BC by King Antiochus II, the city of Laodicea is famously known as the home of the apostate church. An apostate church refers to Christian church that has moved away from its original doctrine and teaching. At ito yung nangyayari sa atin sa panahon ngayon. We accommodate. May mga simbahan na ina-accommodate na nila yung same-sex marriage. Kaya ito talaga yung prophetic na sinabi ng Panginoong Kristo na pinakita kay John sa panahon mismo natin ngayon. Ito yung nangyayari. Particularly those found in the Bible, it is characterized by a departure from sound doctrine, embrace a false teaching, and a rejection of the transformative gospel of Jesus Christ. This can manifest as a focus on worldly values. Wala na. Ang tinitingnan na lang, hindi na godly values, kundi yung worldly values na. Kung ano yung trending, yun na lang, sumasang-ayon na lang sila. Yan ang nangyayari sa ating simbahan. And nakalulungkot, kahit born again and biblical and evangelical Christian church, ina-accommodate na nila yung same-sex marriage. Ito yung panahon natin ngayon. Kaya bago isuka ng Panginoon itong klase ng iglesia na ito, nawa, ma-realize natin kung tayo ba yung kinakausap ng Panginoon. Ang sabi pa dyan, we must do self-examination, contemplate, pagninilay-nilay, pagmumuni-muni. Ang sabi dyan sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Encourage us. Mamuhay tayo ayon sa ating pinag-aaralan, binabasa, pinapakinggan kapag Biyernes. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Totoo ito, mga kapatid. Tayo ang tinatamaan dito. Sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Salamin. Saan ka naman nakakita na isang tao, pagtingin niya sa salamin, meron siyang malaking kulangot dito. Pagtingin niya sa salamin, meron siyang kanin dito. Pagtingin niya sa salamin, meron siyang muta. Pagtingin niya sa salamin, gulo-gulo yung buhok niya at wala siyang ginawa. Ito tayo, spiritual. Alam natin, madadaya natin yung ating mga kapatid. Mga pastor, madadaya natin.
Pero ang Diyos, Amen. never mong madadaya. Nothing is blind to bound you out. What if, I will say it again, rapture will happen? What will you do? At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap at nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Kung yung pagpapala ay hirap sa iyo, kapatid, think about it. Baka merong mali sa buhay mo. Amen. Baka hindi ka seryoso. Ang sabi pa niyan, siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang pagkatapos ay nakakalimot. Ulianin. Self-examination involves evaluating one's spiritual state and relationship with God. So magnilay-nilay ka, ano na ba yung katayuan mo ngayon sa Panginoon? Pwede mo namang gawin yun eh. Magmuni-muni ka. Lord, bakit? Ano na ba ako sa inyo? Bakit ganito na yung estado? Imbis na lumakas ako, nang hina pa. Imbis na dapat ako na yung nagagamit mo, nawala ako. Imbis na ganito na dapat yung pagpapala na nasa akin, nawala pa. Try to evaluate yourself. Seeking areas of improvement and growth, hindi pa uli ang lahat. Wala pa, hindi pa dumarating ang Lord. Wala pa yung September 23. Pagkakataon pa ilang araw pa. Darating mo na yung birthday namin. This can be done through prayer, reflection, and scripture study, aiming to identify and address areas where one falls short of God's standard. Napaka-basic yung sinasabi ng Panginoon. Hindi na kailangan i-memorize. Magnilay-nilay ka lang, magbulay-bulay ka. Doon mo may realize, saan ka na mga ba? The goal is to deepen faith, strengthen the relationship with God, and live a more fulfilling Christian life. 2 Corinthians 13, verse 5a, examine yourself to see whether you are in the faith. Examine mo, baka wala ka na sa panampalataya. Subukan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. 1 Corinthians 11 verse 17 to 18, anong sabi dyan? Tungkol sa mga bagay na babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring ipagmalaki dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. I believe na nabanggit ko na rin ito dati. Yung pagtitipon natin, yung pagtitipon nila, nung sabi dyan, nagpapangkat-pangkat sila. Sa panahon natin ngayon, i-apply natin ito. Hindi naman tayo nagpapangkat-pangkat. Pero ano yung nagiging dahilan? Bakit hindi nakakabuti? Hindi ko na ilalayo ang aming simbahan. Meron kaming kapatid, no? Dumalo ng pag-aaral. Hanggang sa nawala na sa amin dahil nung dumalo siya sa pag-aaral, hindi nakabuti yung pag-aaral. Nakasama kami mag-aaral. Bakit? Nagsama sila. How many years ago, doon pa sa Bagdadia, meron din kaming kapatid. Nag-evangelize. Gustong makahayo. Nakahayo nga after a few months. Pero wala sa gawain. Yung kanyang nahayo, ay nahayo niya talaga. Hindi nakakabuti kung minsan. Kasi nga ano, mali yung motibo. Amen. Mali yung motibo. Ito yung sinasabi ng Panginoon. In this Laodicean Church, pinakita kay Apostol John na ito sa mga huling araw, ito talaga yung puso ng mga tao. Magiging mali na yung motibo nito. What must we do? We must repent and uncover our sin. Confession or pagkatapat. Yan yung ating pangalawang dapat gawin. Sabi sa Revelation chapter 3 verse 19. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo, talikuran, ang iyong mga kasalanan. Pwede bang bigyan natin ng konting pagsasabuhay ito? Pwede bang yung ating mga katanong, ating titigan, matasabuhan? Total, wala ka namang kapatid, kapatid tayo.
Mata sa mata. Sabihin natin, itong word na huli, pagsisihan ko talikuran ng iyong mga kasalanan. Magsisiyan at talikuran ng iyong Palakpakan natin. Amen. Sa buhay natin yan. Bago mahuli ang lahat. Amen. Bago dumating ang Panginoon, kung anumang petsa dumating ang Panginoon, nawawag nating sabihin, bakit? Sinabi ko lang yun, hindi ko nilakaran. Madaling sabihin, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. What must we do? We must repent. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako ngayon, yung kanyang pagbabalik na muli, alang-alang sa atin. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na ano? Namama. Huwag na wag. Huwag na wag. Napakahirap. I can say it myself. Napakahirap maiwan. Sa 3.5 years na maghahari ang Antichrist. Acts 17:30, sabi sa Tagalog, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Hindi pinapansin ng Diyos sa ngayon. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. What must we do? We must repent and uncover our sin. Ito yung encouragement sa atin ng Panginoon. Inakalimutan nga ng Panginoon. Ano man yung mga ginawa mo, gaano man karaming masama ang pinaggagawa mo, kapatid, right here, right now, kapag dineclare mo na ikaw ay magbabalik loob sa Diyos, tatalikuran yung mga ginawa mong kasalanan, hindi niya na alalahanin lahat yan. Amen. And the third thing that we must do, the lukewarm Christian must do, we must return to God and serve Him. We must commit ourselves. Dapat tayong maglingkod. Ang sabi sa Jeremiah, makikilala nila na ako si Yahweh, sila'y magiging aking bayan at ako magiging kanilang Diyos sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Huwag half-half. Huwag nag-e-expire yung pagbabalik natin sa Panginoon. Ang pagbabalik sa Panginoon, hindi yan nakukuha sa iyak-iyak na kapatid. Nakukuha yan sa pagbabago ng isip. Pagbabago ng buhay. Pag-aayos ng buhay. Hindi yung kahit isang litro na luha ang iiyak mo. Kung hindi ka magbabago ng isip, kung hindi ka magbabago ng buhay, kapatid, yung luha mo ay baliwala. Nag-confess ka lang, pero hindi ka nag-repent. Confession is nothing. It's just like Judas. Nag-confess niya, nagkasala siya, but he did not change his mind. He did not change his life. Initil pa niya yung kanyang buhay. Deuteronomy chapter 4 verse 30, kapag nangyari na ang lahat ng ito at kayo'y nasa matinding kahirapan, huwag nawa! Masadlak tayo sa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Iyo. Huwag natin hitingin na tayo'y nasa lugmok na matinding pagsubok bago natin ma-realize na kailangan natin ng Diyos. Serve God faithfully. Do not be weary in doing good. Live your life for the honor and glory of God. Run the race of faith well and remember that our labor in the Lord is not in vain. There will be a reward. The greatest joy that I know in this life is serving the Lord. I myself, I can say, wala nang hihigit na paglilingkod na kayang gawin ng kahit sinong tao, kundi yung magsilbi sa Diyos na makapangyarihan. Balikan natin yung ating verse. I know your deeds.
You are neither cold nor hot. How wish you were one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to vomit you out of my mouth. Some have pondered why Jesus would rather have cold. Bakit? Yung iba, sabi dyan, bakit sinabi pa ng Panginoon na okay lang na maging malamig ka? This explains by realizing that the only thing God hates more than lack of faith is hypocritical. From the words itself, hypocrites. Sinasabi mong born again ka, pero hindi makita sa buhay mo yung pagiging born again. Hypocrite. The half are the truly saved believers. Ito yung actual context dito. Hindi ito commitment, kundi ito yung pananampalataya niya na hindi nakikita sa kanyang buhay. The half are the truly saved believers, and the cold are those who are not believers and do not claim to be believers. Ang sabi ng Lord, mas okay ba kung cold ka? Bakit? Kasi alam niya na you're unbelievers. Alam na ng Lord, pero yung nagkukunwari na mananampalataya, pero hindi naman pala, yun yung ayaw ng Lord. Hindi dahil sa nahihirapan ng Panginoon na piliin siya, kundi nahihirapan ng Panginoon dahil sa kanyang lakad yun sa Panginoon. Sa ba kayong tingnan yung sa kanya? Ang hirap. Diba? Parang bagong tuli. Ang hirap paglakad ng kapatid. Kung titingnan natin na parang nakakatawa, pero ito talaga yung nangyayari sa isang iglesia na kung saan nakikita ng Lord, saan ka ba talaga? Hindi kita maintindihan. Seryoso ka ba o hindi? Kaya nasabi ng Lord, I'm about to vomit. Lukewarm Christian in a state of complacency, compromise, and callous. What must we do? Contemplate, confess, and commit. And lastly, I want you to see this picture. Si David, ang kasalanan niya lang, sabi ko nga, ng puso lang siya. Yung hayahay, yung buhay ni David, nakita niya si Bathsheba. At kung nakita niya si Bathsheba, yun nagsimula yung kanyang pagkakasala. Pero one day, na-realize niya, through Prophet Nathan, ipinadala ng Panginoon na sinabi ni Prophet Nathan na ikaw ay nagkasala kay Yahweh. Dahil sa anong paraan, mayroong isang mahirap na magsasaka, kinuha mo yung kanyang nag-aararong baka at yun yung inihanda mo sa handaan. Ano ang sabi mo? Patayin yung alipin na yan. Anong sabi sa kanya ni Prophet Nathan? Ikaw yung kinuha mo yung asawa. Na-realize niya na mali yung ginawa niya, nagbalik loob siya sa Panginoon. Si Samson, sinabi sa kanya ni Yahweh na kahit kailan wag mong gugupit yung buhok mo. Buti pa sa akin, wala nang magugupit. Huwag mo ipagugupit yung buhok mo. Dahil sa kagustuhan niya, no? Dahil maganda yung tugtog, Run, Samson, Delilah's on your way. Diba? Pero ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataong makabawi. Binigyan siya ng lakas ng Diyos. Pero si Judas, ang sabi sa kanya ng Panginoon, go your way. And according sa mga nag-aaral na mga sa theology, ang ibig sabihin ito, gawin mo kung ano yung tama. Binigyan siya ng chance ng mundo. Other, maaaring maging iba yung plano kung siya ay nagbalik. Pero hindi niya sinunod. Anong nangyari kay Judas? So, ang mensahe na ito, binibigyan tayo ng huling pagkakataon ng Panginoon. You can either be David, maaari kang mahimasmasan sa mensahe ng Panginoon. You can either be Samson, maaari kang humingi pa ng huling pagkakataon. You did or you didn't. Grab the last chance while it lasts. Pagpala.
Tayo po'y manalangin at ilang Diyos ang pagpala makapangyarihan ka sa lahat. Aming Amang nasa langit. Sa pangalan po muli ng aming Panginoong Hesus at sa balay pagkilos sa banal na Espiritu. Panginoon, ang iyong salita ay napakatalas. Loobin mo, Diyos. Sa talas na ito, masugatan ang aming puso. Masugatan yung aming lukwang na status sa iyo, Panginoon. Lord, salamat dahil sabi mo po, Diyos, I am about to vomit you. Lord, pinag-iisipan mo, Panginoon, na ako, kami, kung sino man dito, Panginoon, o kung sino man Kristiyano sa buong mundo, yung pinag-iisipan mo, Panginoon. Salamat dahil meron pa kaming pagkakataon para may ayos yung aming buhay. Salamat sa iyong salita. Ito nga po, Panginoon, yung panahon ay pinakita mo kay Apostol Juan, ang panahon ng mga maliganggang ng mga Kristiyano. Lord, tulungan mo kami na maging mainit ng isip. Kaming malamig, lalong hindi mo gusto ang isang maliganggang na paglilingkod sa iyo. Masalamat po. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa na nakapaginig na iyong mensahe, Panginoon. Lalo po yung aming dalawang kapatid na iyong pong dinala, O Diyos, sa araw rin. Lord, hayaan mo, Diyos, yung pong salita mo ay maitanim sa matabang lupa na kanilang puso, Panginoon. At hayaan mo patuloy na mag-guide dito sa kanila. Lord, salamat. At ikaw na po, Diyos, ang bahalang tumilos sa puso ng mga nasugatan sa itong salita na ito. Nawa, Lord God, hindi pa uli ang lahat para kami makabalik sa iyo. Ama, sa iyo po papuri, pagkakila at pagluwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo at sa malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. No? Sa pinagpalang mensahe po natin po ng ating pong tatay Pastor Ramil. Salamat sa buhay po niya at salamat sa Panginoon. Dahil muli ay nabuksan po yung ating mga kaisipan sa mensahe po ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pagbibigay po ng mga handog, tithes and love offering para sa ating pong Panginoon. At yun nga po, ay magkakaroon po tayo ng kaunting encouragement kung paano po ba yung pagbibigay ng tama sa ating pong Panginoon. Sabi po rito sa aklat po ng unang Korinto 4:2, sabi po rito, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila'y maging tapat. Alam naman po natin lahat na tayo po ay mga katiwala lamang o steward ng ating Panginoon. No? Kaya pag-uusapan po natin ngayon yung pagiging katiwala natin na kailangan daw po ay maging tapat. So, ibig sabihin, bilang mga katiwala, kailangan po natin maging tapat. Sa paanong paraan? Sa pagbibigay po natin ng mga handog at ikapo sa ating pong Panginoon.
For example, halimbawa sa ating pong buhay, meron pong tayong pinapasukang mga trabaho, meron tayong boss. Di po ba? Ngayon, pinagkatiwalaan tayo ng ating boss ng mga halaga, ng mga ari-arian niya. Bilang mga katiwala, siyempre, palalaguin natin to para lalong magtiwala sa atin yung ating amo na pagkatiwalaan tayo na lahat ng meron siya ng mga bagay. Anong gagawin natin? Hindi naman po natin ito basta lulustayin lang. Ganun sa buhay po natin, no? Yung ating Panginoon, ibinigay na po lahat. Nasa atin na po lahat yung ibinigay. Ang nakakalungkot lamang po yung isipin, yung ibinigay ng ating Panginoon, hindi po natin alam kung paano po natin ito ibalik sa Kanya. Karamihan po sa ating mga tao, ang gusto lamang po natin ay tumatanggap. Pero hindi po natin nalalaman yung nagbigay, kung saan nagmula. Yung nagbigay. Sabi kasi ng ating Panginoon sa aklat po ng awit, ang buong mundo at lahat ng naroroon ay pag-aari ng Panginoon, pati ang lahat ng taong naroroon. Naroroon po tayong lahat dito sa mundo. Pag-aari tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, merong nagmamay-ari sa atin, ang ating Panginoon, lahat. Ngayon, paano natin ngayon may babalik sa ating Panginoon? Yung nais ng Panginoon. Napakasimple lamang po, hindi po ba? Ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ng buo yung ikasampung bahagi. Sabi po sa aklat po na sa Malakay 3:10, hindi po ba? Yung buong ikapung sa aking bahay upang merong makain. Sa aking bitik, kamali upang merong makain sa aking bahay. Sabi namin. So, ibig sabihin lamang po, kung tayo bilang masunurin na anak ng Diyos na nagbibigay tayo ng ikasampung bahagi, meron kasunod yun. Bubuksan daw niya yung durungawan ng langit at ibubuhos